Welcome back sa aking channel. This is Miss Marge. Gumagawa po ako ng mga helpful tips and tutorial vlogs. It's another day of tutorial. Welcome to my channel. This is Miss Marge. Kung interested po kayo sa aking mga topics, please don't forget na mag-subscribe para updated kayo sa aming updated tutorial vlogs. And browse lang po kayo sa aking channel, baka may other videos pa po makakatulong sa inyo. But before tayo mag-proceed sa ating tutorial for today, gusto ko lang pong i-promote sa inyo ang aking business, RMT Travel and Tours. Kung kailangan niyo po ng airplane ticket or ferry ticket like to go, or gusto niyo magbakasyon sa Boracay, Palawan, or any domestic and international destination, message lang po kayo sa aming Facebook page, RMT Travel and Tours. And please like and follow din po ang aming Facebook page para updated kayo sa aming mga updated promos for tickets and tours. Pabook na po kayo. Thank you in advance. So to continue with our topic, kung paano mag-apply ng salary loan sa SSS online. So gamit ang iyong cellphone or computer, buksan nyo lang po ang inyong internet browser gaya ng Google Chrome at pumunta po kayo sa website ni sss.gov.ph. Ilalagay ko rin po yung link ng website nila dito sa comment section ng video to para i-click nyo na lang po. So once nasa website na kayo ni SSS, ganito po yung makikita nyo. May makikita kayo na parang survey. So click nyo lang yung arrow pababa para makanavigate na kayo sa SSS website. And then once okay na yung SSS website, pwede nang i-navigate. Kung mobile po or cellphone yung gamit nyo, ang gawin nyo po, click nyo yung tatlong tuldok sa taas para maging desktop view. Kasi pag naka-mobile view, yung ibang mga letters mamaya is hindi makikita. So, ang gagawin ko, i-desktop view ko siya para mabasa natin yung mga letters mamaya dun sa form na fill upan. Pero pwede nyo rin namang hindi siya i-desktop view. Basta mabasa nyo kung ano yung mga questions na dapat fill upan dun sa online application form sa SSS Loan. Pagka-click nyo po ng tatlong tuldok sa taas, may makikita po yung mga choices. Hanapin nyo yung desktop site. Click nyo po yung box doon para malagyan ng check para maging desktop view na siya. And then, hanapin nyo or i-click nyo yung create my SSS account or login. Then, click nyo po yung login button. After that, papupunta na kayo sa login page ng SSS online account. So, type nyo lang po yung user ID and password nyo and then click nyo yung sign in. Kung wala pa po kayong user ID and password, panoorin nyo po dito sa channel ko yung paano magkaroon ng user ID and password sa SSS. Browse nyo lang po. Ilalagay ko rin yung link ng video to sa comment section ng video to para makagawa po kayo ng user ID and password sa SSS. So once may user ID and password na po kayo, type nyo lang yung user ID and password nyo and then click nyo po yung sign in. Then mapupunta kayo sa one-time PIN. So click nyo po yung get PIN para mag-text sa inyo ng one-time PIN si SSS. So once na-receive nyo na yung text ni SSS, i-type nyo lang po yung 6-digit PIN dito sa box na yan and then click nyo po yung login button. Then, mapupunta na kayo sa inyong SSS online account. May makikita kayong data privacy notice. So, basahin nyo lang yan and then scroll nyo pababa. And sa baba, may makikita kayong I agree button. Click nyo lang po yung I agree. And then, mapupunta na kayo sa inyong SSS online account and pwede nyo na siyang i-navigate. But before tayo mag-proceed sa pag-apply ng loan, make sure meron na kayong na-enroll na bank account sa inyong SSS online account and approved na ito ni SSS. Kung wala pa po kayong na-enroll na bank account, enroll muna kayo ng bank account. Panoorin nyo po sa channel ko yung video na paano mag-enroll ng bank account sa SSS. Ilalagay ko rin po yung link ng video to sa description at comment section ng video to para i-click nyo na lang po. So, para mag-continue sa pag-apply ng loan, sa bandang taas sa kaliwa, may makikita kayong tatlong guhit. I-click nyo po yun. Then, may lalabas na choices. I-click nyo po yung loans. Then, may lalabas ulit na choices sa baba ng loan. I-click nyo po yung salary loan. Then, mapupunta na kayo sa pag-apply ng loan. So, ito yung process sa pag-apply ng loan online. Apply, disclosure, review, and completed. So, yan po yung process. So, scroll nyo lang yan pababa. Sa bandang baba, makikita nyo yung application form na dapat nyong fill upan para makapag-apply ng loan. So, ito yung sinasabi ko na para makita natin kompleto yung mga details. Kasi pag hindi siya naka-desktop view, putol-putol yan. Parang EM lang makikita nyo. Kagaya nyo sa loan, LOA lang. Pero at least dito, medyo kompleto nating nababasa.
So, unang pipilapan dyan is yung employer name. So, isi-select nyo lang dyan yung pangalan ng company nyo. Pero minsan, automatic nang nakalagay yung pangalan ng company nyo dyan kung sino yung naguhulog ng SSS contribution nyo. And then, sa next na box naman, yung SSS number ng company nyo. Pag na-select nyo na yung pangalan ng company nyo, automatic lalabas na rin dyan yung SSS number ng company nyo. Then, yung pangatlong box naman is yung employer address or branch location. So, automatic may fill up na rin dyan. Pero kung may branch po yung company nyo, i-click nyo lang yung arrow pababa and then select nyo yung branch or yung address ng company kung saan ka nagwo-work. And then, dun sa loan amount naman, yung may numbers, dito 40 nakalagay, yan yung isi-select nyo kung magkano yung gusto nyong i-loan sa SSS. Pero, karamihan, automatic na yung pinakamataas na amount, yun na yung automatic nakaselect dyan. Tapos, dun sa disbursement bank, so kung may naka-enroll na kayong bank account at approved na ni SSS and then isang bank account lang yun, automatic nakaselect na yan. Pero kung dalawa po yung bank account na naka-enroll sa inyo, click nyo lang yung arrow pababa para i-select kung anong banko nyo ipapadeposit yung loan nyo kay SSS. So once na fill upan nyo na yung mga information na kailangan, click nyo lang yung next button sa baba. By the way, kung self-employed kayo, voluntary member, or OFW, wala na kayong employer na kailangan fill upan dyan. Yung loan amount at disbursement bank na lang yung fill upan nyo. Then, next na step is doon na tayo sa disclosure. So, sa bandang baba, may makikita kayo na parang PDF copy. So, click nyo lang yung open para ma-download nyo yung SSS disclosure ng inyong SSS loan. And then, mada-download nyo na ang inyong SSS disclosure statement ng inyong loan sa SSS. So, ito yung summary ng hulog nyo sa inyong SSS loan kung magkano. And, nandyan din yung interest. So, screenshot nyo na lang yan para may copy kayo. Yung ibang company, hinihingan yung mga employee nila lang ganito bago nila i-approve yung SSS loan application. So, screenshot nyo na lang yan and then print nyo para may copy kayo. So, balik tayo dun sa loan application process. Sa bandang baba, makikita nyo yung I have read. I-click nyo po yung box na yun para malagyan ng check. And then, click nyo po yung next button sa bandang baba. So, next step is step 3, review. So, makikita nyo dyan yung summary ng loan nyo. So, 40K yung loan dito na in-apply. And then, may service fee sila na 400 pesos. And then, may advance interest na 493. So, ang net proceeds na lang, ang makukuha na loan na lang is 39,106.85. So, ibabawas na nila yung advance interest at saka yung service fee. And then, sa bandang baba, makikita nyo rin yung bank account kung saan i-deposit ni SSS yung loan nyo. So, double check nyo rin kung tama yung bank account and yung account number na nakalagay dyan. Lang po pababa and then may makikita kayong certification agreement and promissory note. Basahin nyo lang po yan. And then, kung agree po kayo dyan, scroll nyo lang po ulit pababa. And then, may makikita po kayo dyan na I hereby. So, click nyo lang po yung box na yon para malagyan ng check. And then, sa bandang baba ulit, may makikita po kayong submit. Click nyo lang po yung submit button para masubmit na yung application nyo ng loan sa SSS. Then, may lalabas na notification na confirm salary loan. So, nakalagay dyan yung net loan proceeds na 39,106.85. So, eto na lang po yung papasok sa inyong ATM kasi binawas na yung service charge at yung advance interest. So, once okay naman sa inyo yung net loan proceeds na yan, click nyo lang yung box ng I confirm para malagyan ng check and then click nyo lang po yung confirm button sa baba. And then, may lalabas na notification na submitted na yung salary loan nyo sa SSS and nakalagay din dyan yung bank account kung saan i-deposit ni SSS yung loan nyo. And nakalagay din dyan yung transaction number. So, screenshot nyo na lang yan para may copy po kayo. Kung employed po kayo, need nyong ipa-approve sa inyong company or employer yung SSS loan application nyo bago siya i-approve ni SSS. So, dahil dito sa example is employed yung ginawa ng loan application, so may nakalagay dyan na kulay pulang letters na we are awaiting the certification from your employer. So, need pa siyang i-approve ni company bago siya ma-approve ni SSS. Kung voluntary member kayo, OFW or self-employed, hindi na kailangan ipa-approve sa employer, automatic sa SSS na ang mag-a-approve ng loan application nyo. So, screenshot nyo na lang yan para may copy kayo and then click nyo po yung done sa baba.
Then, mapupunta na kayo ulit sa application ng salary loan. So, nakalagay dyan with pending loan application kasi kaka-apply lang po natin. So, on process pa yung loan application. So, sa bandang kanan sa may inquiry, dyan nyo makikita yung status ng loan application nyo. So, dahil kaka-apply lang nito, dapat ang nakalagay dyan is awaiting for certification nung employer. So, dahil may problem yung system ni SSS ngayong in-apply ko to, so nakalagay dyan is unavailable. Pero dyan nyo i-check yung status kung approved na. That's all guys. Kung may any questions po kayo, feel free to comment down below lang po. And pwede nyo rin po kang i-message sa aking Facebook page, Miss Marge Vlogs 2.0. And please like and follow din po ang aming Facebook page para updated kayo sa aming mga updated tutorial vlogs. And please don't forget din po na mag-subscribe sa aking YouTube channel, Miss Marge Vlogs. Tulungan niyo po akong i-achieve ang 100k subscribers. Once na-achieve po natin yan, mag-share tayo ng cash blessing sa ating lucky subscribers. Thank you po in advance. Thank you po for watching. See you on my next video. Bye-bye!